Good morning sa ating lahat. Ito yung journey natin sa Sarangani at Jose Adbad Santos. Update lang po tayo. Ito yung Big Margos Alliance Church. Totally damaged talaga during 7.8 na earthquake. Ito yung pastora nila, si Pastora Susan Alvarez. Binisita natin together with our Korean ministers na mga partner sa ministry. So, ito yung resulta. And also, nadaanan din natin yung Balangunan Alliance Church sa Jose Abad Santos. Totally damaged din yung canopy nila, bagsak talaga. Kung titingnan natin doon sa loob, ay hindi na magamit. According to our Assistant DMS, Pastor Pacifico Magles, na yung church na ito ay kailangan ng ibagsak para hindi na kasi dangerous na ito gamitin. Baka kung may konting galaw lang mag-worship kayo dito, baka bumagsak na ito. So they're planning na mag-hire ng bako para ibagsak na lang ito. So patayuan ulit ng church building, but nangailangan sila ng financial assistance. So pag-pray natin na maraming i-touch ni Lord na mag-support. So ito, bagsak talaga. And then nakarating kami sa Butulan Alliance Church. Yan, after 4-hour drive together with our Korean friend. Yan, mga Korean friend natin yan, sinama natin para makita din nila yung situation ng Butulan Alliance Church. So yan, dala natin yung ating sasakyan. And ito, talaga si Reverend Kang nakapag-pray nung nakita niya yung totally damaged talaga. So nag-pray siya pagdating niya, nakita niya. So praying na by God's grace ay makahanap tayo ng sponsor as supporter. Ito din ang ating another Korean friend. Hopefully baka after 6 to 12 months, sabi ng mga engineer, pwede na itong patayuan ng another church building na yung solid na lalaban sa earthquake. So pray natin yung mga Korean brothers natin. Limited lang aming time, kaya some of the churches lang sa Sarangani at sa Jose Adbad Santos ang napuntahan natin. Ito yung pastor nila, Pastor Kia. And hopefully by God's grace, yung sa balot mapuntahan din natin, no? So pinagpipray natin, the Lord will use these Korean believers. Salamat sa ating mga followers at sa magpapalo pa, and we encourage everyone to keep on praying na maraming itouch ni Lord, kasi according to our records na 100 plus na mga churches sa Kamakop ay totally talaga collapse. So ito, some of the churches lang ang napuntahan natin. And hopefully by God's grace, ma-address natin ang lahat.